blessings will overflow. Alam niyo guys, sa totoong buhay, okay mga You have to mingle and get along with successful Hindi mali yung people. negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Na-addict po sa katatalpak. Yung addict sa online sabong. Siguro yung asawa niya nalulong sa online sabong. Sa sugal. It is my social responsibility na ma-brought up po ito sa social media. Yung about dyan sa mindset ng mga sugarol. Baka meron po dito, no, nalulong sa sugal or kaya tumatalpak. Especially nung pandemic, no, pagka medyo stress ka, di ba? Para nagiging stress reliever mo. Ang katwiran kasi ng marami is naglilibang lang naman kami. Hindi naman kami nagsusugal talaga. Libang lang to. Pastime lang. Kasi nakaka-bored eh. Nabubugnot ako sa bahay. Yun yung istorya ng mga na-addict sa talpak. Nakaka-bored eh. It is my social responsibility to remind people about that kind of platform because it's so addictive and it harms people. Especially nung pandemic, nung nag-lockdown. Siyempre, wala kang magawa eh. Bored na bored ka sa bahay mo. So, unang mindset ng mga natututong magsugal is try ko nga tong sinend sa akin ni pare. Mukhang nakakatanggal ng stress. Ayan. So, yan ang katwiran ha. Natatanggal daw ang stress kapag ka magsusugal. So, yun yung unang katwiran. Matatanggal yung stress mo. Di ba? Pampalipas oras lang ito. Maliit lang naman. Siguro a day, siguro kahit mga 100, 200 pesos lang. Eto na ngayon. Nag-download nung application ba yan or video kung ano man. Di ba? Sinimulan. Meron tayong tinatawag na beginner's luck. Usually, ganyan yung nangyayari dyan. Uy, nanalo. Yung 100 ko, naging 180 pesos na kasi may kaltas yata yun eh. Di ba? Hindi ko sure ha. May kaltas yata yun. So, lumago. Ay, naku, nung isang araw, naglaro ako. Yung 100 ko, naging 300 pesos. Eto na ngayon. Nawawala nga yung stress niya kasi kumikita siya eh. Ang ganda, di ba? Kumita. Okay. Ayan. Eto na ngayon. 1 week after. Siyempre, yung dosage mo sa sugal, lalaki yan eh. Kung dati, sanay ka na lang nananalo ng 100, 200 pesos, medyo tatalpa ka ng malaki kasi ang magiging mindsetting mo ano, pag tumaya ka ng mas malaki ang tatamaan mo. Eto na. Lumalaki na yung taya mo ngayon. Dahil lumalaki na yung taya mo ngayon, ano usually nangyayari? Hindi ka na sanay nang hindi ka na nakakatalpak everyday. So, 1 week after na naman, 2 linggo lang ang naging istorya at pagitan. Ano na nangyari? Eto na, nawawalan ka ng pera. Natatalo ka sa sugal. Talo ka ng katatalpak. Katatalpak na pagtatatalo ka. Ano gagawin mo? Hahabulin mo yung natalo sa'yo. Yun yung magiging mindsetting mo. So, kahahabol. Minsan tatama, minsan matatalo. Mas madalas matatalo, minsan tatama. Mas madalas matatalo, minsan tatama. Yan na yung nangyayari hanggang sa na-addict na, hanggang sa nagkautang-utang, naubos na yung pera, nawala na yung savings ng pamilya, nadamay na rin yung ibang tao, umutang ka na rin sa ibang tao, and ngayon, malaking problema. Yung po kasing sugal, hindi po yan stress reliever. Kasi bakit? Maniwala ka sa akin, pag napagtatatalo ka, yung stress mo, dodoble ng 10 beses, o 20 beses, o 100 beses, dodoble ang stress mo pag napagtatatalo ka. Lalo na, sapat-sapat lang. Buti, kung ikaw yung tipo ng taong meron ka talagang control. Example, multi-millionaire ka, pero pag nagpatalo ka lang ng talpak talaga, 1,000, yan, masasabi kong libang yan. Yan, masasabi kong pastime yan. Pero, kung wala ka naman masyadong resources, tapos nakakapagsugal ka pa, hindi po stress reliever yan, tawag dyan, bisyo. At yung bisyo na yan, ipapahamak niyan, hindi lang ikaw, yung pamilya mo, yung mga anak mo, at yung mga taong nakapalibot sa'yo. At yung sarili mo, sisirain mo dyan. May kasabihan nga eh, kung meron kang kagalit na tao, turuan mo magsugal, nakabawi ka na. Totoo po yan, bakit? Wala ho kong kilala na umayos ang buhay ng kasusugal. Yung mga nakikita ninyo, na mga lalaking gamblers talaga, gambling lord, hindi po sila yumaman sa sugal. Sila yung nagpapasugal. Kaya sila mayaman. Ninegosyo nila. Alam nila ang weakness ng tao. Eh sir, hindi talaga maiiwasan yan. Hindi totoo yan. Meron kang choice sa buhay. Pwede mong iwasan yan. Pwede kang mamili. Eh dati, di ba, katwiran ng mga sugarol eh. Hindi ko kasi maiwasan yung sugal eh. Teka lang, ilang taon ka na ba nag-umpisa magsugal? 2 taon na ako nagsusugal. Ibig sabihin yung buong buhay mo na hindi ka nagsusugal. Ibig sabihin yung 2 taon hindi mo na matitigilan. Matitigilan mo kasi mas matagal na nabuhay ka sa mundong to nang hindi ka nagsusugal. Kaysa ron sa panahon na nagsusugal ka, kaya mahihintuan mo yan. Matitigilan mo yan. Ang problema lang kasi sa'yo, naghahabol ka. Stress ka na. Kasi inumpisahan mo. So, tandaan mo, pag naghahabol ka, emotional ka na eh. So, pag tumaya ka na based on your emotion, at pag tumaya ka ng based on your emotion, what will happen? Patalo ka na. Palubog ka na. Hindi ka na makakabawi dyan. Kumunoy na yung pinasukan mo. Wala nang ligtas dyan. Hindi libang. Hindi siya nakakabawas ng stress. Nakakadagdag po siya ng stress. Ang mahirap po kasi dyan, nasa loob kasi ng cellphone. Ang daling ma-access. Ang daling makuha. Ang daling maglaro. Ang daling
magaling magsugal. So, responsibilidad po natin na kung meron po tayong kakilala na mga kaibigan natin, kamag-anak natin, na nag-uumpisa na ng ganyan, nagsusugal na sa online, hindi lang po yung online sabong. Marami pa po yan eh. May online casino, may online betting, di ba? Pagka may mga tao tayong kakilalang ganyan, iiwas na natin sila. Kasi yung perang sinasayang nila, alam mo, blessing ni Lord yan, tinatapon mo lang. Kasi minsan, alam nyo, iniimbestigahan ko rin. Minsan tinitignan ko, itong tao na to, binabash ako tungkol dun sa mga pinopost ko about sa pera. Ang dami nila, yung pera ganito, yung pera ganito. Pero tinitignan ko, ang habit niya, uminom araw-araw, tumalpak araw-araw. Sila yung mga taong mabababaw ang mindset. Kumbaga, binabash tayo sa social media, and yet sila yung miserable ang buhay nila. Kaya kung meron kayong kakilala na iinganyohin kayo sa sugal, iinganyohin kayo sa mga ganyang klase ng gawain, layuan nyo na. Ang dami hong napahamak sa kaso sugal. Wala hong nanalo sa sugal. Ang nanalo lang po yung nagpapasugal. Kaya, iwasan po natin yan. Kumbaga, isipin natin ano yung mga priorities natin sa buhay natin. Yung po yung mahirap sa maraming Pilipino sa totoo lang. Wala na ngang makain, nagsusugal pa. Wala na nga maibayad sa renta, sinusugal pa. Ito masakit. Nagkakasakit na nga, inuna pa yung sugal. Totoo yan. Kumbaga, it's truth dito sa Pilipinas na ganyan ang setting natin. Kaya our advocacy here actually is what? Kaysa isugal mo sa sugal yan, sumugal ka na lang kaya sa negosyo. Gawin mong stress deliver yung negosyo mo. It's a matter of mindset. Kasi game nakaka-excite. Ang negosyo ganun din, parang sugal din. So pwedeng ito yung gawin mong libangan, na pwede kang taya, bili ka ng isang sapatos, 1,000, na pwede mong maibenta ng 1,200. Pag naibenta mo, tama ka. Taya ka naman ulit, bili ka naman ng ibang item, ibenta mo. Ganun din, parang sugal din ang negosyo So it's a matter of mindset. I-divert lang natin sila. Imbis na tumataya ka sa sugal, itaya mo sa negosyo. Hanap ka ng item, pwede mong pagkakitaan, pwede mong pagtubuan. Diyan ka maglibang. Hindi, pastime ko lang naman kasi to, pare, pa-300 lang O yung 300 mo, maniwala ka sa akin, 1 month after, 2 months after, 100,000 yan. Tapos sasabihin mo, balang araw. Ito yung dialogue ng mga sugarol Sasabihin nila, kasi kaya ako naghirap sa buhay dahil sa gobyerno, dahil sa mga magulang ko, dahil sa mga anak ko. Pero the truth is, hindi ka naging responsable sa sarili mo. Totoo yan. There's so much people out there, mga kababayan natin, ang dami nilang sinisisi sa buhay nila. Pero hindi nila alam yung mga ginagawa nila sa buhay nila. Sila rin ang nagpahamak sa buhay nila. Tama? May konting naipon, ano ginawa? Pinangsugal. May konting naipon, ano ginawa? Pinangtalpak. Ano nangyari? Marami hong ganyan Nalulong, nalubog, kawawa po sila. Kaya, it is our social responsibility na kung meron tayong kakilala, kaibigan, kamag-anak, maaring mahal natin sa buhay, as much as possible, iiwas na po natin sa ganyan. Kasi sobrang hirap. Makakita mo yung kamag-anak mo na unti-unti silang lumulubog. Unti-unti silang lulugmok sa kumunoy. Ang masakit niyan, eto na. Sugal. O hindi pa matatapos sa talpak yan. Impyerno pala yan. Yung sugalan na yan. Kaya tigilan po natin. Sir, paano kaya makapagsimula ulit? Dati kasi akong nagnenegosyo ng gadget ng cellphone, laptop, tablet. Kaso napabayaan ko gawa ng kakatalpak at nabaon na din sa utang. Paano kaya ako makapagsimula ulit? Kasi mindset ko baka makabawi pag tumalpak. Huwag po kayong ma-hurt Hindi ko po intention na saktan kayo dito sa mga sasabihin ko. And maaaring yung sasabihin ko, kahit medyo matalim siya o masakit siya, baka ito na yung panggising sa inyo. Baka hindi kasi kayang sabihin ng kamag-anak nyo sa inyo, hindi kayang sabihin ng mga mahal ninyo sa buhay yung sasabihin ko, no? So, baka maging iba kasi yung impression. So, mas maigi po ako na po yung magpayo sa inyo kasi, kumbaga, we are not familiar with each other and I believe na ito pong community namin, binuo po namin for the longest time, is intended po siya para po sa mga kagaya ninyo na mga negosyante na naghahanap talaga ng tulong, no? Ang sugal po kasi, it's so addictive and dahil po sa addiction na yan, ang nagiging mindset na natin, every time na mawawalan tayo ng pera, magkakautang tayo, mababaon tayo. Ang sagot lang na napupunta sa isip natin is kailangan natin tumaya ulit para makabawi. Lahat po ng sugarol, dyan na po sila nabaon. Dyan na po sila lumubog. Marami hong nagpakamatay, maraming nasirang pamilya, marami hong kagaya ngayon, yung mga sabongerong nawawala, 30 plus na siya. I mean, ang kailangan mo lang talagang gawin is ibalik mo yung dating ikaw noong nagnenegosyo ka pa. Ano yung mindset mo nun? Siguro kung may pamilya ka ngayon, ang mindset mo nun is para sa asawa ko, para sa anak ko. O kung hindi man, isa kang single, para sa magulang ko, para sa mga kapatid ko, yung ginagawa ko, kaya magsusumikap ako sa buhay. Dati kang may pangarap Dati kang may pangarap sa buhay. Dati kang may goal sa buhay. It so happen, napasok ka sa isang bisyo na napakahirap labasan kasi nga nakaka-addict. Ako, ang masasuggest ko sa'yo, number one thing that you have to do is wala yung solusyon doon sa nagbigay sa'yo ng napakalaking problema. Uulitin ko wala
yung solusyon doon sa nagbigay sa'yo ng napakalaking problema. So ano ba yung nagbigay sa'yo ng napakalaking problema? Yung sugal, yung katatalpak. Wala yung solusyon dyan. Ibabaon ka lang yan. Ilulubog ka lang yan. Mapapahamak lang pamilya mo dyan. Okay? And wag mong ipilit sa sarili mo na makakabawi ka dahil hindi totoo yan. Sir, ang dami ko na kasing utang. Paano kaya ito mababayaran? Lubog na ako eh. Hirap na ako eh. Paano ako makakaahon ulit? Para makaahon ka ulit, ano yung ginagawa mo before ka magsugal na kumikita ka ng maayos? Ibabalik mo lang yun. Maaring sabihin mo sa akin, hindi sir, malaki kasi utang ko, maliit lang ang kita kasi dun eh. Yun ang problema. Simple lang ang solusyon. Ano gusto mo? Mas lumaki yung problema mo o mabawasan pa unti-unti yung problema mong ginawa? Mamimili ka lang. Kasi, yan nga yung nagbigay sa'yo ng problema, huwag mo hanapin dyan yung solusyon. Kung ano yung ginagawa mo before, imagine mo na lang, meron kang skills, meron kang talent, gumagawa ka ng cellphone, gumagawa ka ng laptop, yan ang pagyamanin mo. Diyan ka mag-focus. Diyan ka magbigay ng oras. Kasi yan ang totoong buhay mo. Hindi mo buhay yung nagsusugal. Hindi mo buhay ang sugal. Ang buhay mo talaga is yung nagtatrabaho ka ng maayos, nagtatrabaho ka ng marangal, nagpro-provide ka sa pamilya mo. Yun ang buhay mo. And for the longest time, mas mahaba yung taon na nabubuhay ka ng ganon kesa dun sa panahon na nagsusugal ka. Gusto kong isaksak mo sa isip mo yan. Ilagay mo sa puso mo yan. Kasi ang katwiran na maraming sugarol, hindi na namin mahintuan kasi na-addict na kami o hindi na kami makapagpigil ng sarili namin. Hindi totoo yan. Lahat ng tao may choice sa buhay. Ang unang-una mong gagawin, i-delete mo sa cellphone yan, lahat ng kaibigan mong nagyayaya sa'yo tungkol dyan, i-block mo na sa Facebook, i-block mo sa social media, i-block mo yung cellphone number, wala kang kakausapin na sugarol. Start now. Kahit maliit lang, paunti-unti, matatapos din yan. Ibangon mo yung sarili mo. Kasi walang ibang pwedeng magbangon sa'yo, kundi ikaw lang din. Ikaw ang naglubog sa sarili mo, ikaw lang din ang makakapagpaahon sa sarili mo. You start from there. Alam mo, kung ako nasa sitwasyon mo, gagawin ko, mamaya, mga kaibigan ko nagyayaya sa akin yan, ibablock ko na yan. Mga kasama ko, ibablock ko na yan. Buburahin ko na yung online sabong application or video or website, tatanggalin ko na yan. Buburahin ko na sa memorya ko yan. I will start now. Once and for all, mag-uumpisa ako sa buhay. At pagka gano'n na yung naging mindset mo, na nandito kami everyday, makinig ka dito. Yung mga kaibigan mong nagyayaya sa iyo dyan, hindi mo tunay na kaibigan yan. Yung mga taong nag-iinganyo sa iyo dyan, hindi mga tunay na tao yan sa iyo. So, hintuan mo yan, balik ka sa focus mo. Alamin mo yung why. Bakit ka ba nabubuhay sa mundong to? Kasi marami akong kilala, even kaibigan ko pala, na nalubog na sila sa sugal, dumating nga dun sa point na sukol na sila, wala na silang mapaglagyan, kinitil nila sarili nilang buhay. Nangyayari po yan. Hindi sana dumating sa ganong pagkakataon at ganong sitwasyon ang naiisip ninyo. At kung dumapo na sa isip nyo yan, ako nagsasabi sa inyo, masarap hong mabuhay sa mundo. Hindi pa tapos ang buhay. Hanggat may hininga ka, may pag-asa pa yan. May Diyos tayo eh. Magbalik loob ka, ayusin mo yung sarili mo. I mean, alamin mo kung bakit ka magtatrabaho, kung bakit mo gusto makabangon, para sa anak mo, para sa pamilya mo, para sa magulang mo, para sa kapatid mo. Manap ka ng paghuhugutan mo. And believe me, yung problema mo, hindi yan permanente. It's only temporary. Kasi paunti-unti, ibabangon mo yung sarili. Ay, hindi pa huli ang lahat. Magnegosyo ka ulit, try ka ulit. Wala masama. May skills ka eh, may talent ka eh. Marunong kang gumawa ng cellphone, marunong kang gumawa ng laptop, may talent ka. Ibangon mo yung sarili mo. Thank you so much at nakasama namin kayo hanggang sa parte na to. Sana ay marami kayong natutunan, napulot, na pwede nating magamit sa pagninegosyo at sa buhay natin. Please like, follow, and subscribe for more videos. Follow lang po kayo sa RDR Business Solutions sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube. Para sa mga free trainings and workshop, please kindly join our exclusive community. Doon po ay nagkakandak kami ng libreng workshops and seminar para mapanood nyo po yung buong series na mga videos na kinakrap po namin na siya naman po naming ina-upload sa aming Facebook and YouTube. So ginagawa po namin yan ng live doon sa aming exclusive community. So kung hindi pa po kayo nakakapag-join, please join to that page. Maraming salamat.